Magandang hapon po. Sugatan si dating US President Donald Trump na ang barilin siya sa gitna ng kampanya sa Amerika. Inimbisigan na ng FBI ang itinuturing nilang assassination attempt. Napatay ang gunman na isa raw registered Republican. Sa gitna ng pagkondena ng world leader sa anilay political violence, pinasasagot din ng US Secret Service kung bakit sila nabutasan. Nakatutok si Jonathan Andal. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Natigil ng sunod-sunod na putok ng baril ang pagsisimula ng speech ni dating US President Donald Trump sa kanyang campaign rally sa Butler, Pennsylvania. Agad yumuko si Trump at pinalibutan ng mga taga-US Secret Service. Duguan ang kanang tainga at pisngi ni Trump. Kita rin yan sa pagtayo niya habang bantay sarado ng mga otoridad. Nagawa pa niyang magtaas ng kamao at sinabi sa mga taga-suporta, fight, fight, fight. Hanggang ineskortan siya pababa ng entablado para isakay at dalhin sa ospital. Sabi ni Trump sa kanyang Truth Social account, tumagos ang bala sa itaas ng kanyang kanang tenga. Alam daw niyang may masamang nangyari nung makarinig siya ng whizzing sound o tila sipol at putukan ng mga baril hanggang maramdaman daw niyang nadaprisan siya ng bala. Nakalabas na ng ospital si Trump at nasa New Jersey na. Kita ang komosyon sa paligid. May mga taong naroon na nakita raw ang gunman sa bubong. He's on the roof, buddy. Napatay rin ng mga otoridad ang sinasabing gunman. Kinilala siyang si Thomas Matthew Crooks na taga Pennsylvania at registered Republican batay sa state voter records. Sabi ng mga saksi, M16 rifle ang ginamit ng gunman. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo. Ayon pa sa Secret Service, bukod sa gunman, isang spectator ang nasawi habang may dalawang kritikal ang lagay. Nag-iimbestiga na ang FBI. This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. Nakausap na raw ni US President Joe Biden si Trump. Kinundina niya rin ang pamamaril. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Ganyan din ang sinabi ni dating US President Barack Obama. Si Pangulong Bongbong Marcos, kaisa rin ng iba pang world leader sa pagkondena sa tinawag niyang political violence sa Amerika. Sinisilip naman ang security lapse ng US Secret Service. Sa ilang ulat, lumalabas na nakita na ng ibang nanonood sa Trump rally ang gunman na nagpalipat-lipat ng bubong at agad daw isinumbong sa mga armed officers sa paligid. Pero hindi raw agad napansin ng mga nakabantay na sniper. Ang Oversight Committee ng US House of Representatives magsasagawa sa July 22 ng hearing kaugnay sa pamamaril at pinatawag na ang hepe ng US Secret Service. 2016 nang maupong 45th US President si Trump. Tumakbo ulit siya noong 2020 pero natalo ni Biden. At ngayong taon, siya ang frontrunner sa mga pambato ng Republican Party para sa US presidential election sa Nobyembre, kung saan muli silang maghaharap ni US President Biden. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hawak na ng Senado ang account ni suspended Bamban Mayor Alice Go na si Nancy Gamo. Kasunod ng arrest order laban sa kanila ng alkalde at 6 na iba pa. 18 pang sangkot umano sa mga iligal na pogo sa Tarlac at Pampanga ang ipinasapina ng Senado. Nagbabalik si Jonathan Andal. Nakakulong na sa Senado si Nancy Gamo, ang accountant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Nahuli siya kahapon ng Senate OSAA o Office of Sergeant at Arms sa kanyang address sa Caloocan City. Siya pa lang ang nahuli sa 8 ipinaaresto ng Senado na nang isnab sa mga pagdinig kaugnay sa Pogo. Si Go hindi nadatnan sa kanyang farm sa Bamban. Ang mga kapatid niya hindi rin nakita sa nakalista nilang address sa isang pabrika ng tela sa Valenzuela. Meron kaming arrest order kay CMN, Elgo at saka Sheila Lugo. Wala pong ganyang nakatira dito, sir. Hindi rin nakita ang mga sinasabi nilang magulang na sina Wen Yidlin at Jan Zonggo.
Maging si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nakatulang guilty sa PDAF scam na tumanyong independent consultant sa mga sinalakay na pogo sa Bamban at Porac. Bagamat ayon sa abogado ni Cunanan, sisipot daw siya sa susunod na pagdinig. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwede namang kusang sumuko sa Senado si Go. Oo, ma'am, para mawala yung contempt niya. Otherwise, sa ayaw at sa gusto niya, dadalhin siya sa Senado eh. Kinunan namin ang reaksyon ng kampo ni Go pero walang tugon ng kanyang mga abogado. May petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Go para pigilan ang Senado na imbitahan siya sa mga pagdinig. Pero sabi ni Pimentel, hanggat walang temporary restraining order ang Korte, dapat dumalo sa mga pagdinig si Go. Kung walang utos ang Korte Yes, sir. para sa pabor ng petitioner, sumunod ka ngayon sa utos ng Senado na umattend ka. Kahit anong sagot mo, pwede magamit laban sa iyo sa isang criminal proceeding. Di ba ginpoke ka na right against self-incrimination mo on a per question basis? Teka, alam na ng lawyers na yan. Ang nangyari tuloy kay Mayor Alice Go, meron na nga siyang problem sa substantive law. Dadagdagan pa niya ng procedural law. Kasi ito procedural to problem yan, not attending eh. Batay sa arrest order, kapag nahuli na ng OSAA, sina Go at iba pa, ikukulong sila sa Senado hanggang humarap sila sa susunod na hearing sa July 29. Pinasabina na rin sa July 29 hearing ang 18 individual na isinasangkot sa mga sinalakay na pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Kabilang dyan si Alberto Rodolfo A.R. de la Serna, executive assistant noon ni dating presidential spokesperson Harry Roque, na ang appointment papers ay nadiskubre ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Muli po naming paalala para lamang sa mga pampasaherong bus at ilang otorisadong sasakyan ng EDSA Busway. Ang isang kotseng dumaan sa EDSA Busway sa bahagi ng Ortigas Flyover na hulikam na tumama sa barrier at tumalsik. Nakatutok si Dano Tingkungko. Pasado alas 7 kaninang umaga, nakunan sa CCTV ang tagpong ito sa paanan ng EDSA Ortigas Flyover northbound malapit sa gate ng isang exclusive subdivision sa pagitan ng Quezon City at Mandaluyong. Ang itim na kotse sa kaliwa, binabagtas noon ng EDSA Busway na para lang sa mga pampasaherong bus. Pero sa halip na makalipat sa lane, tumama siya sa barrier at tumalsik. Muntik madamay ang isang van. Ayon sa MMDA, nakailag ang ibang sasakyan at walang nadamay sa aksidente. It caused the impact na lumipad yung kotse. Napunta siya dito sa the first lane outside the EDSA bus carousel. Wasak ang harap ng sasakyan. Inabot naman ng halos 2 oras ang mabigat na trapiko sa EDSA northbound at Shaw Boulevard. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng driver na ayon sa MMDA ay pumirma ng waiver na hindi siya magpa-ospital. Based on the driver's, yung orientation and everything, apparently mukhang galing siya sa isang event na inumaga siya. That's why everything is still pending. Iniimbisigahan pa ng mga otoridad ang disgrasya. Muling paalala ng MMDA, bawal ang mga pribadong sasakyan sa EDSA Busway maliban sa mga otorisado lang ng LTFRB. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Sumalpok na sa SUV, nagulungan pa ng truck sa Pasig ang dalawang sakay na motorsiklo na kanilang ikinamatay. Tinutukan yan, Joe Mera Presto, exclusive. Kuha ang dashcam video na ito mula sa isang SUV na naka-hazard sa bahagi ng Ortigas Avenue Extension sa Pasig City pasado alas 10 kagabi. Nakahinto ang SUV sa tapat ng bangko at nag-aantay makapag-park. Ayon sa traffic investigator, hindi masyado nakagilid sa kalsada ang SUV. Maya-maya, biglang sumalpok sa likurang bahagi ng SUV ang isang motorsiklo na mabilis ang takbo. 2 tao ang lulan nito. Sa lakas ng bangga, tumalsik ang driver at angkas ng motor at pumailalim sa dumadaang dump truck. Hindi na malaya ng driver ng truck na nagulungan na niya yung 2 lalaki. Dead on the spot at nagkalasog-lasog ang katawan ng magkaangkas. Nawalan siya ng control. Tapos ngayon parating yung truck. Sa kanya nabangga tong motor na nag-slide sa tagiliran niya. Ayon sa driver ng truck, nagulat na lamang din siya sa nangyari. Mga 15 lang takbo ko. Yung motor siya bumangga sa yung sa kotse dyan nakaparada. Then lumipad siya, pumunta sa akin. Nakapreno ako sir, sa ilalim na siya eh. Nasa tanggapan ng Pasig City Police Station ang driver ng truck.
Nakatakda siyang sampahan ng reklamong reckless driving resulting to multiple homicide. Iniimbestigahan din ng pulisya kung ano ang pananagutan ng driver ng SUV. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Maging ang mga taga-Ayala Alabang Village, pumalag na may mga nakatira sa kanilang lugar na nagtatrabaho sa mga pogo. Git ng LGU, may ordinansa sila kaugnay sa pagpapaupa ng mga bahay at establisimento. Nakatutok, si Nico Wahe. Isang anti-pogo motorcade ang isinagawa kahapon ng ilang residente ng Ayala Alabang Village bilang pagtutol sa anilay pagtira ng pogo workers sa mahigit 100 bahay raw sa kanilang subdivision. Meron kaming mga dinamanmanan na mga bahay dyan na hindi legal activities. So meron kaming, I will just gathering evidence. Tinututulan din ng mga residente ang pagkakaroon ng bodyguard ng pogo workers. Ang laki na talagang perwisyo ng mga yan eh. Makikita mo, nagja-jogging yung mga kanilang mga bodyguards. Kakalabas pa yung baril. Noong May 18, naaresto ang 2 miyembro ng Special Action Force ng PNP na inupahang maging bodyguard ng isang Chinese national na nakatira sa naturang village. Pero hindi pa makumpirma kung may kinalaman sa pogo ang pinagseserbisyohan nilang Chinese national. Ayon sa Muntinlupa LGU, may ordinansa ang lungsod kaugnay sa pagpapaupa ng mga bahay at establishmento sa syudad. We passed an ordinance na requiring yung mga lessor to issue certification or report that they had inspected the properties that they lease out. No, para magkaroon sila ng accountability kasi ibig sabihin nun, ini-inspect nila yung kanilang property at tinitiyak nilang walang illegal na nangyayari. Pero sa kaso ng Ayala Alabang Village, hirap daw ang gobyerno na mapasok ito. Mataas ang level of privacy and security dyan. Nirecommend ko nga sa barangay noon, sabi ko na we can do checking of bodyguards inside. Kasi pag bodyguard, you assume na may firearms. Okay. And the firearms are regulated by the PNP. So the PNP can do spot checking. So pero yun nga lang, kailangan kasi yun ng permission ng village. Sabi ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, nag-inspeksyon ng Barangay Ayala Alabang kasama ang Muntinlupa Police sa village. We are ready and willing to do whatever it takes within the law to exercise our authority against those na may ginagawang violation. Sinisikap naming makuha ang reaksyon dito ng Ayala Alabang Village Association. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Sulit at dekalidad na sapatos ba ang hanap nyo para sa pasukan? Meron yan syempre sa shoe capital ng bansa, ang Marikina City. At yan ang tinutukan ni Von Aquino. 2 linggo na lang, pasukan na. Kaya ang ilang magulang abala na sa pagbili ng sapatos sa shoe capital of the Philippines, Marikina City. Mula noon hanggang ngayon, ang tibay at magandang kalidad pa rin ang bentahe ng Marikina Shoes. Kaya naman ang tindahan na ito na mahigit 30 taon nang nagtitinda at gumagawa ng sapatos, binabalik-balikan pa rin ng mga customers lalo na bago magpasukan. Kasi magaganda po yung mga sapatos nila, tsaka matagal po siyang masira. Matibay po talaga yung quality ng balat. Ang iba galing pa sa Batangas at Rizal. Pangmatagalan na po siya kahit hindi napapalit-palit. Ayon sa mga nagtitinda, mabenta pa rin ang Marikina Shoes lalo na kapag magpapasukan. Pero aminado silang dahil sa kompetisyon sa mga murang imported na sapatos, humihina ang industriya. 4 ang tindahan noon ng sapatos ng pamilya Ladyon. Ngayon, 1 na lang. Malakas dati, nung wala pa yung mga ganyang goma. Galing po saan? China. Binababaan namin yung presyo namin para mabili rin ng mga tao. Pero kahit binabaan ng presyo, hindi raw kinokompromiso ang kalidad. Sa Tianggi na ito, Marikina Shoes pa rin daw ang hanap ng mga customer. Hinahanap po kasi talaga nila yung may tahe kasi nga tumatagal kasi siya talaga. Presyong masa. Para tulungan ang shoe industry, binuksan ng lokal na pamahalaan ang Balik Eskwela Shoe Bazaar sa likod ng City Hall. Layon nitong gawing abot kaya ang dekalidad na Marikina-made footwear at leathercraft products para sa mga mag-aaral. Magtatagal ang bazaar hanggang August 18. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Ginising ng malaking apoy ang mga taga-barangay 2A sa Davao City kagabi. Nasa 150 bahay ang natupok sa sunog na umabot sa 3rd alarma. Ayon sa mga bumbero, 2 menor de edad ang nasawi at 1 nasugatan. Hindi naman bababa sa 200 pamilya.
ang apektado sa sunog na inaalam pa ang sanhi. Hindi man natitinag ng baha ang pag-aaral ng marami nating estudyante, hindi pa rin may kakailang hadlang ito sa pagkatuto sa paaralan. Paano nga ba naghahanda ang ilang binabahang eskwelahan 2 linggo bago magpasukan? Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Taon-taon na lang lalo't magpapasukan. Asahan raw na lubog sa baha ang Francis Elementary School dito sa Kalumpit, Bulacan. Halos di na nga raw nawawala ang tubig, bunsod ng high tide at masamang panahon. Kaya ang kanilang entablado at 3 classroom hindi magamit. Sira na rin ang ilang kisame, mga libro at ilang module. Ang Hagonoy West Central School sa Bulacan pa rin, hindi namin inabutan na baha. Pero dahil nasa tabi ng ilog, halos 70% daw ng school year, lubog sa tubig ang aabot sa 15 classroom nila kahit pinataasan na nila ang walkway. Affected kasi hindi sila makakapag-klase. Tsaka yung pinanggagalingan ng estudyante ay baha din. Pag hindi talaga uncontrollable, may baha, may bagyo, switch kami from face-to-face to ADM, nagmo-modular. Yun nga lang, pagod na sila sa pagtuturo, pagod pa sa paglilinis ng mga classroom. Part na ng routine ng system na after ng baha, maglilinis. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon sa Macabebe, Pampanga na malimit ding may high tide. Sa Telaksan National High School, lubog sa tubig ang mga koridor habang maputik naman ang mga pathways. Tinas po namin yan para hindi yan hindi kalawangin. In case na tumaas yung baha, nakaset yung mga upuan natin. Lamesa, upuan ng mga estudyante. Ayon sa Macabebe Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, inaasahan nilang mahigit sa 15 nilang paaralan ang maaring malubog sa baha ngayong pasukan bunsod ng high tide. Kaya malaking tulong umano ang isinagawang upgrading ng mga daan para maging maayos ang pagpasok ng mga estudyante. Number 1 standing rule natin po yan na naka-coordinate sa ating sanitation department. Yung pong patuloy na pag-i-inspect at saka yung paglilinis ng kapaligiran in order to arrest yung possible mga dengue cases kahit na may tubig tayo. Si incoming Education Secretary Sani Angara, nais daw iayon ang disenyo ng mga paaralan ayon sa sitwasyon ng lugar. Siguro may disenyo for certain areas na madalas nagbumabaha doon. Merong certain designs tayo. Tapos yung madalas na tinatamaan ng malalakas na bagyo, certain regions, yun pwedeng medyo i-tweak ng konti yung design o ibahin ng konti yung disenyo para mas nawi-withstand niya o mas resilient o mas malakas yung mga bubong nila, yung mga supporting beams, etc. na hindi basta-basta titiklop lang. Pero hindi rin natin maiwasan yan. Ang report sa akin is taon-taon meron talagang damage na classroom. Hindi pa raw nakakausap ni Angara ang outgoing DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa turnover ng mga tungkulin sa kagawaran. Hanggang sa Biyernes, July 19 na lang sa DepEd si Duterte. Sa kanyang Facebook page, nag-post siya ng pagsalo-salo nila ng mga opisyal at empleyado ng DepEd para magpasalamat sa kanilang serbisyo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. The biggest game? Sali na sa Usapang Sports. Sabi nila, baka ito na yung year that we finally win our first Olympic gold medal. Pero walang bansa after 1936 na nakapantay sa Pilipinas. Masigasig at detalyadong sports reportage. One of the best of my generation, si El Presidente. Gaya nakilala ang veteranong sportscaster, journalist at analyst na si Manolo Trinidad, mas kilala bilang si Chino Trinidad. Sunod sa yapak ng kanya amang veteranong sports columnist na si Reca Trinidad. Nagsimula bilang interviewer at anchorman ng isang sports organization noong 90s, si Chino. Nabigyan siya ng break bilang sports reporter at noong taong 2000, naging sports correspondent siya sa radio program
na yumaong si Mike Enriquez sa Super Radyo DZBB. Pag sinabing sports in the industry, wala namang iba Meron pa ba iba? Kung hindi ikaw lang. Nakakatabang puso, Tita Mel, para sa inyong manggaling yan. Walang duda na ang Diyos ang naglalagay sa iyo kung saan ka mapupunta, di ba? Sure. Malay ko bang dadamputin ako dito sa Jimmy at pinakamaganda sa lahat, lalagyan pa nila ng sports na sa equation yung network. And to me yun, para sa akin, priceless. Magandang gabi sa'yo, Chino. Maganda talaga gabi. Ha? Mahigit 2 dekadang naki-time out sa mga balitang sports para sa GMA News si Chino. Naging mukha at boses siya sa paghahatid ng ilang makasaysayang sports events gaya ng mga laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Magandang umaga, pamula po dito sa Los Angeles, California. Ito ang ikatlong araw na Pacquiao Bradley countdown para sa World Welterweight Championships. Isang dekada rin naging commissioner ng dating Philippine Basketball League o PBL at commissioner din ng Sharks Billiard Association. Kagabi, sa edad na 56, pumanaw si Chino. Papunta siya noon sa isang meeting nang atakihin sa puso. Isinugod siya sa San Juan de Dios Hospital kung saan siya binawian ng buhay. Nagpaabot ng pakikiramay ang mga dati niyang kasama sa sports at broadcast industry. Ang ambag ni Chino Trinidad sa larangan ng sports journalism, hindi matatawaran at kinikilala pa rin kahit sa kanyang huling pag-time out. Chino Trinidad nakatutok, 24 oras. Dalawa ang patay matapos silang iwasan ng checkpoint ng mga pulis sa Caloocan at humantong ito sa malagim na aksidente. Ayon sa mga taga-barangay, nagkakatuwaan ang 3 sakay ng motorsiklo na mapadaan sa checkpoint sa Caloocan Police sa Dagat-Dagatan Avenue. Wala silang mga helmet kaya sa takot na mahuli, nag-U-turn sila para makaiwas. Pero nakita sila ng mga pulis at hinabol sila. Tumawid ang motorsiklo sa intersection kahit nakapula ang traffic light at doon na nahagip at nakaladkad ng isang truck. Dead on the spot ang magkasintahang sakay ng motor. Isinugod sa ospital ang isa pa nilang angkas. Hawak ng mga pulis ang truck driver na habang iniimbestigahan ang insidente. Sumiklab ang sunog sa 2 barangay sa Cavite City. Ang sitwasyon dyan, tinutukan live ni Jamie Santos. Jamie? Pia, pinagtutulungan pa ng mga bomberong apulahin ang sunog na tumutupok sa mga kabahayan sa barangay 5 at 7 dito sa lungsod ng Cavite. Sa video mula sa FB Live ni Cavite City Mayor Denver Chua, kita ang makapal at maitim na usok habang nilalamon ng apoy ang mga bahay sa lugar. Pasado 3:00 pasado ng hapon sumiklab ang sunog. Dahil malapit sa Manila Bay ang nasusunog na bahay, may ilang residente nang nagbangka para mailikas ang kanilang mga gamit. Mabilis itong kumalat dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Pasado 3:00, inakyat sa 4th alarm ang sunog. Ibig sabihin, tulong-tulong ang mga bombero mula sa kalapit na lungsod para apulahin ang apoy. Gumagamit na rin ng chopper na nagbubuhos ng tubig sa nasusunog na mga bahay. Kanya-kanyang likas ang mga residente na apektado ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsalang dulot nito. Tiya, patuloy pa din inaapula ang sunog hanggang sa mga oras na ito. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Jamie Santos. Liba na ang patay dahil sa malawakang pagbaha sa Bangsamoro Region ayon sa Office of the Civil Defense, BARMM. Magpapahatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng apektado. Nakatutok si Jestoni Humami ng GMA Regional TV. Bit-bit ng batang yan ang kanyang alagang hayop habang nakalusong sa baha sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Lumilikas sila dahil umapaw ang Pulangi River. 11 barangay ang lubog sa baha. Gamit ang bangka, inilikas sa mga natrap na residenteng nakatira malapit sa ilog. Patuloy ang rescue operation. Sa Karatig Bayan, namamasapano, halos lampas bewang ang baha. Inilikas na ang ilang residente. May ilang pansamantalang nag-set up ng tent sa gilid ng tuyong kalsada dahil lubog pa rin sa baha ang kanilang bahay. Malakas ang agos ng baha sa mahigit 10 barangay sa Pikit, Cotabato.
Ayon sa MDRRMO, tumaas ang tubig sa mga ilog doon bunsod ng ulan. Lubog sa tubig ang mga taniman, palaisdaan, bahay, moske at iba pang estruktura. Patuloy ang evacuation at rescue operation. 11 barangay ang binaha sa Kabakan North, Cotabato. Ayon sa alkalde, halos 3,000 pamilya at mahigit 600 ektarya ng palayan ang apektado. Nagmistulang ilog naman ang mga kalsada sa Cotabato City. Gayon din sa Zamboanga City. Ilang residente ang nagsalba ng gamit dahil sa taas ng baha. Nitong Biyernes, natagpuan na ang katawan ng 7 taong gulang na bata sa Matanog, Maguindanao del Norte na tinangay umano ng baha sa kasagsagan ng sama ng panahon. Para sa GMA Integrated News, Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Tulad sa France at sa South Korea, may pasyalan din sa Pilipinas kung saan you can seal your love gamit ang mga love padlock. At may nakabibighani pa itong sunset view para extra romantic. Alamin kung saan yan sa pagtutok ni Oscar Oida. Breathtaking sunset, Instagrammable tambayan at food trip destination, lahat ng yan libreng mai-enjoy sa Sunset Park sa Minalin, Pampanga. Dati itong dike na ginawang all-in-one pasyalan. Tsak na picture perfect ang tulay na puno ng pailaw habang nagkukulay kahel ang langit. At tulad ng love locks sa South Korea, pwede mo ring selyuhan ang forever love sa pagkandado ng love locks sa railing ng tulay. Busugin ang tiyan sa dami ng pagkain at inumin. Maganda po, nakakapag ng family bonding. Maganda kasi tinaman naman pagdaan mo dito, maraming pagkain, tapos nature. Bukas ang parke mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, umiiral pa rin sa halos buong bansa ang southwest monsoon o hanging habagat. Batay sa datos ng Pag-asa, nakakaapekto yan sa halos buong Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Palawan at Occidental Mindoro, kaya asahan po ang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan. Gayon din po sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite, Laguna, pati na sa Bataan. Localized thunderstorm naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Mag-ingat po dahil posible ang flash flood at landslide. Pasabog na performances ang inandog ng lead cast ng Pulang Araw sa kauna-unahang Pinoy Con sa Makati City. May patikim din si pambansang Ginoo David Licauco sa pangmalakasan niyang acting sa upcoming war drama. Narito ang aking chika. Sa ilalim ng langit, walang itim o puti o kayumanggi. Sa bagong teaser ng Pulang Araw, intense acting ang ipinakita ni David Licauco bilang ang dugong Hapon na si Hiroshi Tanaka. Para sa sarili, sa ating pamilya, sa ating kapwa, lalo't higit para sa bayan. Bago mapanood sa upcoming war drama, nagpasiklab muna si David sa kauna-unahang Pinoy Con sa Makati City kasama ang lead cast na sina Barbie Fortesa, Sanya Lopez at Alden Richards with Dennis Trillo. Super excited na raw sila na matunghayan ng marami ang serye at ang mga leksyon sa kasaysayan na matututunan dito ng mga manonood. Napaka-importanting mapanood nila to, especially yung mga nag-aaral pa, especially yung mga kabataan. We really made sure na mabibigyan namin ng hustisya ang pagpapakitang larawan natin sa ating mga bayani noong mga panahon ng Hapon, noong 1940s. Mas ma-appreciate nila yung Philippine history. Makita nila yung katapangan, kagitingan ng bawat Pilipino. Sa unang inilabas na trailer ng Pulang Araw, viral ang isa sa mga tagpo. Tampok sina Sanya at Rochelle Pangilinan. Minsan lang special ang ulam, adobong baboy para sa mga binababoy.
Nang i-repost ang linya ni Rochelle, umani ito ng laughing reactions na ikinalungkot ng iba. Dahil tila hindi raw naiintindihan ang pinagdaanan noon ng comfort women na paulit-ulit ginahasa. Ang sakit nung salita na yon. Isa sa mga nakausap ko na comfort woman, ang sinabi niya talaga sa akin, ang swerte nyo na hindi nyo naranasan yung mga ganon kasakit na nangyari sa buhay nyo. Na ang saya nyo kasi naranasan nyo maging bata. Mapapanood na ang Pulang Araw sa July 26 sa Netflix at sa world premiere nito sa July 29 sa GMA pagkatapos ng 24 oras. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.